thing of our life, this corruptible, will be changed into incorruptible. This mortal life will be changed into immortality. Yan ang panganduyon mo ang spiritual na ugat. The second thing about the woman is her determination. We have seen her desperation, physically, financially, spiritually. Number 2, her determination. Verse number 44. Came behind him and touched the border of his garment, and immediately her issue of blood stops. At kung makita, nagpundang mo kasabot ni Ana. So, grabe ang pag-minister sa Ginoo, daghan ng tao, nanuhod-suhod siya siguro. Di manikayo ka lakaw, so sige na lang ang nuhod, sige pangintagdalan para makalusot. At ang iya lang ang mahigap niya si Kristo, wala siya ng tuo sa hilig sa garment. Ang importante, may tinatawag na personal contact siya sa Ginoo. Ang iyang pagtuo, it's not in the garment, it's in the Lord Jesus. Amen. Three things about her determination. Nga naman, nga nakalusot siya. She was determined to come to Jesus in spite of the crowd. Dahil mo kung talagang ang tao may desire na maluwas, may desire na makaplagan ang kamaturan, naalam na sa determination na ito. Nga nung mga tao karon na masaag, mga tao karon dito sa milig ng mga simbahan. Kaya nga naman ang relihiyon ang ato ginapakita, ang tao ang atong ginabiliban. Wala ka nangita sa tamang kadalan. And by the way, there is only one way to heaven, and that's Jesus Christ. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. She was determined to come to Jesus. Pwede siyang muadto sa mga disciples. Pwede ba, hinang nyo si Jesus, di ka ko kasuhod din eh. Di ka ko ka-duol kay gabihan ng mga crowds. May sakit pa ko. Pwede ba, tabangan ninyo ako? Si Jesus ang iyang ipakita. She was determined to come to Jesus in spite of the crowd. Unsang hadlang, unsang kababa, aron ikaw makaduol kang Kristo. Ang bababa ang relihiyon, ang bababa ang salapi, ang bababa ang trabaho mo, na di ka makaduol, wala kang panahon sa Ginoo. If you are determined to come to Jesus, there will be ways for you to come to the Lord Jesus. Amen. Not only he was determined to come to Jesus, but she was determined to come to Jesus in spite of the critics. May mga critics din eh. Of course, every time na may mga muduol sa Ginoo nga mga tawagin na lang nato mga disabled, ulag, bakol, ang mga critics, labi na mga Parisiyo, mga Sadusiyo, ilagang tagugon din. Hoy, ayaw mo duol din. At wala duda, maraming nag-criticize sa iya. Nga maduol ka dito, ang hugaw-hugaw mo. At din na, hindi ka pwede ka, nagkakamang ka na lang, may problema ka, ayaw na lang. Wala niya gipanumpalingan ang mga kritiko niya. Wala niya gitanaw, wala niya gipaminawan ang mga negative na mga discouragement alang kaniya. Ang importante na makaabot siya hadto kang Kristo. Kaya kang Kristo ang tuba sa iyo. Determined to come to Jesus in spite of the critics. Unsang babag-alang kanina, nag-apply na ito ni luwas na mo. Unsang babag na dili mo kaanhin sa simbahan. Aron alagaran ng Kristo na nagluwas ka na. Tungod may mga critics ka mo, tungod may mga friends ka mo na mag-criticize, or kakataghan ng mga babag na diligta kasimba at ato panumpalingan, ato paminawan ka na mga igsuon ko, dilig dapat nato paminawan ang mga babag na ginabuhat sa yawa. Kaya ang yawa di niya gusto ka magtubo ka sa akong pagtubo ni Kapitang. Amen. Dihat ang Kristo. Number 3, she was determined to come to Jesus in spite of her condition.
bisan pa sa iyang kondisyon, malisod na kaayo. And because he was not killed for 12 years, wala hula deteriorated na ang health ni aning babae nga ni. Maybe dili na ni kabarog, maybe maingon nato nga luya na kaayo. But in spite of her condition, she was determined to come to the only one that can touch her and that can save her. And that's Jesus Christ. Ngayon, pinanang tao, kaya pinanang lang ang mga tao. Walang maingon nato nga imposible sa tao na di maluwas. Daghan ang mga maluwas na tao. Ang problema lang, kay itanaw nato ng mga negative na mga butang sa atong kinabuhi or kahan na ninaw ka sa mga critics mauna nga di ka kapadayon, di ka kapangalagat ng tarong kay nga naman naminaw ka o kaya nagpadala ka sa mga negative na mga butang. In spite of your condition, in fact, mas maayo na may mga gipamapit mo, nga sigilan mo o pangalagan sa Ginoo, kay mas may tumog ka. Amen. Kaysa wala kang gipamati, okay ka kayo, ang pangalagan mo sa dili ka sakripisyo, dili ka na mo antos, kay okay na ang tanan. And many times, backslide ka, kay okay naman ka. Pero kung may ipamati ka at nangalagad ka sa Ginoo, dahil kung ka sa Ginoo, there are many people in the Bible na dahil sa Ginoo tungkol sa ilang in-spite sa ilang itawag na condition physically, yung mga maingon nato nga mga problema sa physical, yet nagduol sila kang Kristo. Christ commended their faith because of their determination to come to Him. Amen. Last but not the least, number 3, her deliverance or the woman's deliverance. Ang iyang pagka-deliver, nung gitouch niya, underline the word immediately. Ang kaluwasan dili process. Dapat ang mga na daot o na nagtuo ng aning sige lang, padayon lang ka, magrosaryo ka lang padayon, magkuhan ka lang mahuli Eucharist, ginapromote na nila karon. And I think